Akala ng lahat na tapos na ang bangungot pero paano kung sa mismong dugo ng dalagang pulis nakaukit ang sumpa ng mga nilalang? At paano kung ang baryong iniwan niya ay hindi na baryo ng tao kundi pugad na ng mga anino? Handang-handa na ba kayong marinig ang huling kwento? Ngunit mag-ingat, baka matapos ito, may matang nakatingin din sa inyo sa dilim. Ang kwento na inyong maririnig ay hango sa mga testimonya at karanasang ibinahagi sa ating programa. Layunin nitong magbigay ng katatakutan, aral at babala, ngunit hindi ito dapat ituring na tiyak na kasaysayan. Nasa inyo pa rin ang pagdedesisyon kung paniniwalaan o hindi ang mga pangyayaring ikukwento. Maging bukas ang isipan, at tandaan na ito ay para lamang sa karanasan ng pakikinig at paglilibang. Madaling araw pa lang ay tila may kung anong bigat na bumabalot sa hangin. Ang simoy ay malamig, ngunit may kasamang kakaibang amoy na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng dilim, ang katahimikan ng baryo ay minsan lamang napuputol ng huni ng tuko at alulong ng aso. Doon magsisimula ang isang kwento ng isang dalagang pulis na lumipat sa isang probinsya upang takasan ang magulong buhay sa syudad. Hindi niya alam na sa paglipat niya, hindi ordinaryong katahimikan ang kanyang sasalubungin, kundi isang misteryo na matagal nang gumigising sa takot ng mga taga roon. Si Liza, isang bagong talagang pulis, ay kilala sa kanyang tapang at disiplina. Bata pa lamang ay pangarap na niyang magsuot ng uniforme at maglingkod sa bayan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na panlabas, may dala siyang bigat ng nakaraan, isang kasong hindi niya nalutas sa Maynila, isang alaala na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Kaya nang inilipat siya sa isang liblib na probinsya sa Kabisayaan, inisip niyang ito na ang pagkakataon para magsimula muli. Ang akala niya, kapayapaan ang hahanapin niya, ang hindi niya alam, kababalaghan pala ang kanyang uwian. Unang gabi pa lamang niya sa baryo ay ramdam na niya ang kakaiba. Ang lumang bahay na ibinigay sa kanya ng lokal na pamahalaan ay nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Matibay pa ito, gawa sa kahoy at yero, ngunit ang mga dingding ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. Sa bawat paglakad niya sa sahig, may tunog na parang bulong, huni na sumasabay sa kanyang mga hakbang. Pinilit niyang huwag pansinin, sinabihan ang sarili na baka dala lang ng pagod at bagong kapaligiran. Ngunit nang mag-isa siyang humigang gabing iyon, narinig niya ang mga yapak sa bubungan, mabibigat, tila hindi sa tao. Kinabukasan, sinalubong siya ng mga kababaryo, mga simpleng tao na maihalong takot ang mga mata. May mga matatandang nagbababala sa kanya, huwag daw siyang basta maglalakad mag-isa sa gabi, huwag siyang basta tatanggap ng alok na pagkain mula sa hindi niya kilala, at higit sa lahat, huwag niyang bubuksan ang bintana kapag may marinig siyang kumakatok sa 10 oras ng gabi. Napangiti siya, pilit, iniisip na baka mga lumang pamahiin lamang iyon na pinaniniwalaan pa rin ng mga taga-probinsya. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaiba sa paraan ng pagkakabanggit nila, tila ba hindi lamang sila nagkukwento, kundi nagbababala mula sa matagal ng karanasan. Lumipas ang mga araw at nagsimula na siyang makasanayan ang bagong buhay. Ngunit hindi mawala ang pakiramdam na may mga matang sumusubaybay. Sa kanyang pagbabalik bahay galing istasyon, madalas ay nakakakita siya ng anino sa gilid ng kakahuyan, mabilis na naglalaho kapag nilalapitan. Ang mga aso sa baryo, tila ba sabay-sabay na tumatahol sa direksyon ng kanyang bahay tuwing sumasapit ang gabi. Hanggang isang araw, nakatagpo siya ng isang maliit na sisidlan sa harap ng kanyang pinto, may lamang dugo at kakaibang balahibo. Hindi niya alam kung biro lamang iyon o may mas malalim na ibig sabihin, ngunit mula noon, hindi na siya mapalagay. Dumating ang gabi na tuluyang nagbago ang lahat. Habang siya ay nakahiga, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang kwarto, kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa dilim, dahan-dahan niyang narinig ang isang mahinang tinig, humahaplos sa kanyang pandinig, hindi niya mawari kung tawag ba iyon ng tao o alulong ng hayop. Bumangon siya, kinuha ang kanyang baril at dahan-dahang lumapit sa bintana. Ngunit bago niya pa man ito maabot, isang matalim na kalmot ang gumuhit sa labas ng yero ng kanyang bubungan. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang buong paligid ay tila natahimik, ngunit sa kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso. Lumingon siya sa pintuan, at sa isang kisap mata, nakita niya ang anino ng isang nilalang, mahaba ang mga kuko, matatalim ang ngipin, at mga matang nagliliyab sa dilim.
Sa unang pagkakataon, kinilabutan siya hindi bilang pulis, kundi bilang isang babae na mag-isang nakikipagtagpo sa isang bagay na hindi niya inaasahan. At doon nagsimula ang bangungot na aabala sa kanyang bawat gabi. Ano ang nilalang na iyon? Bakit ito tila nakatali sa bahay na kanyang tinirhan? At ang pinakamalaking tanong, bakit sa kanya nakatingin ang lahat ng mga matang nagtatago sa dilim? Ang sagot ay hindi pa niya hawak, ngunit isang bagay ang tiyak, ang probinsyang akala niya ay magiging kanlungan, ay siya palang magiging mismong bitag ng mga aswang. Kung ano ang kanyang matutuklasan sa mga susunod na gabi, iyon ang hindi ninyo dapat palampasin. Hindi nakatulog si Liza ng gabing iyon. Nakapikit man ang kanyang mga mata, malinaw na malinaw pa rin ang imaheng nakita niya, ang anino ng nilalang na tila nagmamasid sa kanya sa dilim. Hindi iyon basta imahinasyon, ramdam niya ang bigat ng presensya nito, ang lamig na parang dumapo sa kanyang balat. Ngunit nang sinubukan niyang lumabas at mag-imbestiga, wala na siyang nadatnan kundi ang malalim na katahimikan ng gabi at ang malamlam na liwanag ng buwan na bumabalot sa kakahuyan. Para bang sinadya ng nilalang na magpakita lamang ng saglit, sapat para takutin siya, ngunit hindi pa para magpakilala ng tuluyan. Kinabukasan, pilit niyang ikinubli ang kaba sa kanyang trabaho. Sa istasyon, tinanggap siya ng kanyang mga kasamahan na tila wala namang napapansin na kakaiba. Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang mga sulyap ng ilan, mga matang tila nagtataka kung hanggang kailan siya magtatagal doon. Isa sa mga veteranong pulis, si Mang Ruben, ay lumapit sa kanya at bumulong ng payo. Kung may marinig kang kaluskos sa bubungan mo sa gabi, huwag mong hahayaang lamunin ka ng takot. Pero huwag ka ring basta magpapakita ng tapang. Hindi lahat ng kaaway ay natatakot sa baril. Hindi na niya natanong kung ano ang ibig sabihin ni Mang Ruben dahil biglang natawag ito sa ibang gawain. Naiwan siyang nagtataka kung alam ba ng mga taga rito ang higit pa kaysa sa ipinapakita nila. At habang lumilipas ang mga oras, lalo siyang nakumbinsi na may tinatago ang baryo. Sa kanyang pag-uwi, dumaan siya sa palengke kung saan napansin niya ang kakaibang katahimikan ng mga tindera. Hindi kagaya ng karaniwang ingay sa palengke ng syudad, dito ay halos pabulong lamang ang usapan ng mga tao. At nang siya ay napadaan, ang ilan ay biglang tumigil sa kanilang pagkukwentuhan, at tinitigan siya na para bang may gusto silang sabihin, ngunit hindi nila magawa. Isang matandang babae ang lumapit at marahang iniabot sa kanya ang maliit na rosaryo. Walang salita, walang paliwanag, isang iting puno ng awa lamang bago ito lumisan. Gabi na naman nang siya'y umuwi. Habang naglalakad patungo sa kanyang bahay, napansin niyang ang paligid ay tila masyadong tahimik, kahit nakaraniwang oras pa lamang ng mga tao upang kumain. Paglapit niya sa kanyang pintuan, muling may nakapatong na sisidlan, ngayon ay mailamang kakaibang mga buto at tuyong dahon na may amoy ng panis. Sa halip na matakot, sinubukan niyang isantabi ito, iniisip na baka may nang aasar lamang sa kanya. Ngunit sa sandaling ipinasok niya ang paa sa loob ng bahay, may narinig siyang mahinang tawa ng bata mula sa loob ng kanyang silid. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Alam niyang walang ibang tao sa bahay. Dahan-dahan siyang humawak sa kanyang baril at naglakad papasok, pinipilit huwag magpakita ng takot. Ang pintuan ng silid ay bahagyang nakabukas, at mula roon ay sumisilip ang ilaw ng kanyang lampara. Nang marating niya ito at tuluyang binuksan, wala siyang nadatnan kundi ang malamig na hangin at ang mga kortinang kumakaway. Ngunit sa sahig, may bakas ng paa, maliit, parang sa bata, basa ng putik at patuloy na naglalaho sa kanyang paningin. Napaatras siya at muntik nang mabitawan ang baril. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba iyon o talagang may ibang nilalang sa loob ng kanyang tahanan. At bago niya patuluyang masara ang pinto, muling dumaan sa kanyang pandinig ang mahinang bulong, parang tinatawag ang kanyang pangalan. Kinabukasan, nagpasya siyang magtanong sa isa sa mga kapitbahay, isang binatang magsasaka na nagngangalang Carlo. Tahimik at mabait ito, ngunit nang marinig ang mga ikinwento ni Liza, bigla itong natahimik. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo, wika nito, pero matagal ang sinasabi ng mga matatanda na may mga nilalang na dito naninirahan. Hindi sila nakikita ng lahat, pero kapag pinansin ka nila mahirap na. Nang tanungin niya kung anong nilalang iyon, umiwas lamang ng tingin si Carlo at sinabing,
mas mabuti sigurong huwag mo na lang alamin. Mas lalo siyang naintriga. Ang kanyang likas na pagiging pulis ay nagtulak sa kanya na imbestigahan pa ang baryo at ang paligid ng kanyang bahay. Ngunit sa bawat pagtatanong niya, mas lalo lamang lumalalim ang katahimikan ng mga tao. Ang ilan ay mabilis na nagbabago ng usapan, ang iba na may basta na lang lumalayo. Para bang may kasunduan silang lahat na huwag pag-usapan ang isang bagay na matagal nang naglalagi sa dilim. Dumating muli ang gabi at muli niyang narinig ang mga yabag sa bubungan. Ngunit ngayong pagkakataon, mas malinaw at mas mabigat. Parang maraming paa ang naglalakad-lakad sa ibabaw ng kanyang tahanan. Sinubukan niyang sumilip sa bintana, ngunit ang nakita niya ay mga matang nagliliwanag mula sa kakahuyan, hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Ang mga ito ay nakapako lamang sa kanyang bahay, parang naghihintay ng pagkakataong makalapit. Habang nakatayo siya roon, hindi niya maiwasang maramdaman na unti-unti siyang napapaligiran. Ang mga aso sa baryo ay nagsipag-alulong, ang kanilang tinig ay puno ng takot kaysa galit. At mula sa bubungan, isang matinis na kaluskos ang dumaan, tila mga kuko na dumadama sa kahoy. Pinikit niya ang kanyang mga mata at humigpit ang kapit sa rosaryong ibinigay sa kanya ng matanda. Ngunit kahit iyon ay hindi nakapawi sa malamig na pakiramdam ng hininga na dumampi sa kanyang batok, isang hiningang hindi niya alam kung sa tao o sa halimaw nagmula. At sa gabing iyon, natanto ni Liza na ang probinsya ay may tinatagong lihim na hindi pa niya handang malaman. Ngunit handa na ba siyang tumakas? O huli na para iwanan ang aninong ngayon ay tila sumusunod sa bawat galaw niya? Lumipas ang mga araw, ngunit sa bawat gabi ay lalo lamang bumibigat ang nararamdaman ni Liza. Hindi na niya matukoy kung alin ang totoo at alin ang bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Ang mga yabag sa bubungan ay naging mas madalas, minsan ay parang may kumakalmot na tila ba gustong pumasok. Ang mga mata sa kakahuyan ay hindi na lamang basta nakatingin, minsan ay naririnig na niya ang pagaspas ng pakpak o ang mahahabang buntong hininga na tila nagmumula sa dilim. Sa araw, sinusubukan niyang maging normal, pumapasok siya sa istasyon, nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ramdam niyang unti-unti siyang nagiging tampulan ng bulungan. May mga pagkakataong, sa sandaling pumasok siya sa silid, biglang titigil ang usapan ng iba. Minsan ay nahuli niya pa mismo si Carlo na nakikipag-usap sa isang matanda, agad silang natahimik nang siya ilumapit. Para bang may itinatago ang buong baryo, at siya lamang ang walang alam. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng bahay, biglang kumalabog ang bubungan na parang may mabigat na bumagsak. Tumalon siya at agad na kinuha ang kanyang baril. Ngunit sa halip na tumahimik, mas lalo lamang naging malakas ang mga yapak, parang may naglalakad-lakad, mabigat at sinasadya ang bawat hakbang. Nang maglakas loob siyang sumilip sa maliit na siwang ng kisame, halos sumabog ang kanyang dibdib sa kaba, isang anino na may mahahabang kuko at mukhang nakangisi ang dumaan, ang mga mata ay kumikislap sa dilim bago ito tuluyang naglaho. Nanlumo si Liza. Hindi niya alam kung paano haharapin ang nilalang na iyon. Pulis siya, sanay sa kriminal, baril at batas, ngunit hindi siya kailanman tinuruan kung paano lumaban sa mga halimaw na hindi nabibilang sa mundong alam niya. Ngunit hindi lang iyon ang nagpasidhi ng kanyang takot. Nagsimulang mapansin ni Liza na kahit sa araw, may mga kakaibang bagay na nangyayari. Sa bawat pagdaan niya sa palengke, may mga batang nakatingin sa kanya ng walang kibo, parang sinusundan ang bawat galaw niya. Ang ilan sa kanila ay biglang tatawa ng mahina kapag lumilingon siya, ngunit sa tuwing lalapitan niya ay biglang naglalaho. May isa pang pagkakataon na habang nakikipag-usap siya kay Carlo sa bukirin, bigla na lamang itong napatigil, nakatingin sa likuran niya na parang may nakikita. Ngunit nang lumingon siya, wala namang tao. Nang tanungin niya kung anong nakita nito, umiling lamang si Carlo, malamig ang pawis, at sinabing, basta, huwag kang maglalakad ng mag-isa kapag hating gabi. Huwag mong subukan. Mula noon, nagsimulang maghinala si Liza na may mas malalim pang dahilan ang mga pangyayari. Hindi lamang basta pag-atake ng mga nilalang, kundi parang may mas malapit na koneksyon sa kanya. Bakit siya? Bakit tila siya ang sinusundan ng lahat ng ito? Isang gabi, habang nag-iinspeksyon siya sa paligid ng kanyang bahay, natuklasan niyang may mga kakaibang marka sa lupa,
mga guhit na parang kuko, paikot sa kanyang tahanan. Ang ilan ay tila sariwa, ang iba na mailumang-luma na para bang matagal nang may nilalang na nagbabantay sa lugar na iyon. Nang sundan niya ang mga bakas patungo sa kakahuyan, narinig niya ang mahihinang iyak ng isang babae, mahaba, puno ng pighati. Tinangka niyang lumapit, ngunit habang papalapit siya, mas lalo namang lumalayo ang tinig, hanggang sa ito'y tuluyang naglaho. Sa halip, isang nakapangingilabot na alulong ang umalingaw mula sa itim na kakahuyan at bumalik siya ng halos manginig sa takot. Hindi lamang mga nilalang ang kanyang pinoproblema. Sa istasyon, may isa pang alitan ang nabuo. Ang isa niyang kasamahan, si Dalawa Mariano, ay laging nagbibiro na hindi siya tatagal sa probinsya. Madalas nitong sabihing, hindi lahat ng kalaban nakikita mo, Liza. Baka bago matapos ang buwan, ikaw na mismo ang susuko. Ang mga biro nito'y tila may halong pananakot, at sa bawat titig nito ay parang may alam itong ayaw sabihin. Lalo lamang nadagdagan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan, ang mga tao ba sa paligid niya, o ang sariling instincts niya. Habang tumatagal, hindi na lamang sa gabi siya binabagabag ng mga kakaibang pangyayari. Minsan, sa gitna ng liwanag ng araw, may aninong dumadaan sa kanyang gilid na walang kasamang katawan. Minsan na may biglang titigil ang hangin, at mararamdaman niyang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang balikat, ngunit sa paglingon niya ay wala naman siyang makikita. Ang kanyang pagtulog ay naging imposible, dahil sa bawat pagpikit niya ng mata, nakikita niya ang mga matang nag-aabang sa dilim. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakatiis. Nagpasya siyang bantayan ang sarili niyang bahay. Umupo siya sa tabi ng lampara, baril sa kamay at rosaryo sa kabilang palad. Ngunit sa halip na kapanatagan, lalo lamang siyang nakaramdam ng pangamba. Mula sa labas ng kanyang pintuan, may marahang katok, mahina, paulit-ulit, na parang may batang naglalaro. Ngunit ang kanyang isip ay biglang bumalik sa babala ng mga matatanda, huwag mong bubuksan ang bintana kapag may kumatok sa gabi. Nanlamig siya sa kinaupuan. Ang katok ay naging mas malakas, at kasabay nito'y narinig niyang muling tinatawag ang kanyang pangalan, mahaba, parang pinahaba ang bawat pantig. Nang hindi siya tumugon, bigla namang tumigil ang lahat. Ngunit kasabay ng katahimikan, ramdam niya ang isang presensyang nakatayo mismo sa likod ng kanyang pintuan. Hindi gumagalaw, hindi umaalis, nakikinig lamang sa bawat tibok ng kanyang puso. At doon niya napagtanto, hindi na lamang siya binabantayan. May nilalang na ngayon ay pilit nang pumapasok sa kanyang mundo. Muling nagdilim ang paligid, at sa gabing iyon, ramdam ni Liza na mas mabigat at mas malapit na ang panganib. Hindi na ito parang presensyang nagmamasid lamang, ngayon ay tila may nilalang na sadyang naglalaro sa kanyang takot. Habang nakaupo siya malapit sa lampara, nakatitig sa pinto, biglang may malamig na hangin na dumaan, sapat para patayin ang apoy at lamunin ng kadiliman ang buong silid. Agad siyang kinilabutan, sapagkat kahit wala ng ilaw, malinaw niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Sa katahimikan, muling narinig ang mga yabag, ngunit hindi lamang sa bubungan. Ngayon ay tila nasa paligid na mismo ng kanyang bahay, paikot, mabigat, at sinasadya ang bawat hakbang. Ang mga aso sa baryo ay sabay-sabay na nag-alulong, ngunit biglang natahimik na parang may pumigil sa kanila. Sa kabila ng lahat, patuloy ang mabagal at paulit-ulit na katok sa kanyang pintuan. Bawat tunog ay parang dumidiretso sa kanyang dibdib, pilit na winawasak ang kanyang tapang. Hindi na niya alam kung anong dapat gawin. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang mahigpit ang kapit sa baril, at ang rosaryong hawak niya ay tila ba umiinit, parang nagbabala. Kung may tao ka dyan, magpakita ka, sigaw niya, ngunit ang sagot ay hindi tinig ng tao, kundi isang mahinang pagtawa, mababa, mabagal at puno ng panlilibak. Hindi iyon guni-guni. Malinaw, narinig niya sa mismong kabilang panig ng pintuan. Nagpasya siyang tumayo at dahan-dahang umatras papalayo. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang yumanig ang sahig, at mula sa kisame ay may nalaglag na alikabok, kasabay ng kaluskos ng mahahabang kuko na dumudunggol sa kahoy. Ang bawat kaluskos ay parang nag-iiwan ng marka, gumuguhit, tila ba binabalatan ang mismong dingding ng kanyang tahanan. Hindi na niya mapigilan ang panginginig. Maya-maya pa,
naramdaman niya na ang bintana sa kanyang kanan ay dahan-dahang bumukas, kahit na nakasara iyon ng mahigpit. Dumaan ang malamig na simoy ng hangin, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mahahabang daliri na unti-unting sumusungaw papasok. Walang iniisip si Liza, kundi umatras, halos madapa siya sa pagtakbo, at sabay-sabay niyang isinara ang lahat ng bintana. Ngunit nang muli niyang lingunin, wala na roon ang mga daliri, tanging bakas lamang ng mahabang gasgas sa kahoy ang naiwan. Hindi pa siya nakakahinga nang bigla namang bumukas ang ilaw ng kanyang lampara na siya ring kusa kaninang namatay. Ngunit sa halip na kapanatagan, mas lalo siyang natakot. Dahil sa manipis na liwanag na iyon, nakita niyang sa dingding ng kanyang bahay, may mga aninong gumagalaw, marami, parang may mga taong nakapila sa labas, lahat nakatitig sa kanya. Ngunit wala namang tao sa labas. Tanging mga anino lamang na walang katawan na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Napasigaw siya at halos magdasal ng paulit-ulit, ngunit kahit ang mga salita niya ay parang nawawala sa hangin. Ang kanyang tinig ay walang lakas laban sa mga bulong na unti-unting pumapasok sa kanyang pandinig. Mga tinig na nagsasabing, umuwi ka na sa amin. Sa gitna ng lahat ng iyon, muling pumasok sa isip niya ang sinabi ng matanda at ni Carlo. Ano ang ibig sabihin ng T kapag pinansin ka nila, mahirap na? Bakit siya ang pinili? Ang mga tanong na ito ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib, sapagkat habang iniisip niya, mas lalo niyang nararamdaman na parang hindi na siya makakatakas. Nagtangka siyang lumabas upang puntahan ang kapitbahay, baka sakaling may makasama siya. Ngunit sa pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang malalim na dilim ng gabi, at sa dilim na iyon, nagningning ang dose-dosenang mga mata na nakatuon lahat sa kanya. Ang ilan ay pula, ang iba na maidilaw, lahat nakapako sa kanya, hindi kumukurap. Mabilis niyang isinara ang pinto at ikinandado, halos mawalan siya ng hininga sa takot. Ngunit bago pa siya makabalik sa loob, biglang kumalabog ang buong dingding, parang may malalakas na kamay na sabay-sabay na sumusuntok mula sa labas. Ang mga baso at gamit sa kanyang lamesa ay nagsipagbasagan, ang lamparay muntik ng madapa. Sa bawat hampas, naramdaman niya ang bahay na tila unti-unting bumibigay. Para siyang nakulong sa loob ng isang bitag na hindi niya alam kung paano lalabasan. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot, ang mga matang nag-aabang sa labas, ang mga aninong gumagalaw sa loob, o ang pakiramdam na lahat ng tao sa baryo ay may alam ngunit walang gustong magsabi ng katotohanan. At habang siya ay nakasandal sa dingding, hawak ang baril at rosaryo, muling narinig ang tinig na iyon, ngayon ay mas malinaw, mas malapit, parang mismong nasa loob na ng kanyang bahay, hindi ka na makakatakas. Sa sandaling iyon, alam ni Liza na hindi lang siya basta tinatarget ng nilalang na iyon, tila may mas malalim na dahilan. Ngunit anuman iyon, isang bagay ang malinaw, wala na siyang ligtas na lugar, dahil kahit ang mismong bahay na dapat ay kanlungan niya, ngayon ay naging kulungan ng kanyang bangungot. Halos mawalan na ng lakas si Liza sa kakabantay ng bawat sulok ng kanyang bahay. Ngunit sa gabing iyon, may mas kakaiba at mas nakakatakot na nangyari, isang pangyayaring tuluyang yumanig sa kanyang pagkatao. Habang patuloy ang mga hampas sa dingding at ang mga matang nakamasid mula sa dilim, bigla namang natahimik ang lahat. Para bang sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay at galaw. Ang katahimikang bumalot ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay lalo pang nakakapangilabot, sapagkat ramdam niyang ang katahimikan na iyon ay may ibig sabihin, parang bagyo na humihinto bago sumabog ng todo. Sa kanyang paghinga ng malalim, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Liza, mahinang tawag iyon, ngunit malinaw na malinaw, galing sa labas ng kanyang pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata, sapagkat ang tinig na iyon ay sa kanyang sariling ina, na matagal nang pumanaw. Hindi siya agad nakagalaw. Ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa kabog. Anak, buksan mo, nandito ako. Hindi ako makapasok, dagdag ng tinig, puno ng lambing at pangungulila. Nanginginig si Liza habang pinipilit kumbinsihin ang sarili na imposibleng totoo iyon. Ngunit ang boses ay napakatotoo, napakapamilyar, parang mismong nasa kabilang panig lamang ng pintuan. Dahan-dahan siyang lumapit, halos mabitawan ang rosaryo sa kanyang kamay. Nang ilapit niya ang tainga sa kahoy, naramdaman niya ang mahina, ngunit malinaw na hininga mula sa labas. Anak, pagod na ako.
Payagan mo na akong pumasok. Napatakik siya ng bibig upang hindi mapasigaw. Hindi na iyon basta pananakot. Ngayon ay malinaw na ginagamit na nilalang ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala upang siya'y mabitag. Pilit niyang nilayo ang sarili, ngunit sa bawat hakbang niya ay kasabay ang pagdilim ng buong paligid. Ang mga aninong nasa dingding ay muling gumalaw, ngunit ngayon ay mas malinaw na, tila mga tao, naglalakad, nakatingin, at lahat ay nakangiti sa kanya, mga ngiting walang kaluluwa. At dito dumating ang hindi niya inaasahan. Sa kabila ng lahat, biglang bumukas ang kanyang pintuan ng kusa. Kahit hindi niya ginagalaw, bumukas ito ng dahan-dahan, at sa liwanag ng buwan ay tumambad ang isang anyo, isang babaeng matanda, payat at baluktot ang katawan. Ang buhok nito'y mahaba at gusot, ang mga mata ay pula at kumikislap, ngunit ang mukha ay kapareho ng kanyang ina. Nalagutan ng hininga si Liza. Hindi na siya makagalaw, ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa sahig. Ang nilalang ay ngumiti at sa isang tinig na parehong malamig at pamilyar, wika nito, ang totoo, anak, hindi ka nila pinadala dito para magtrabaho. Pinadala ka nila rito para sa amin. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga alaala ng kanyang paglipat ay biglang bumigat sa kanyang isip. Bakit nga ba siya inilagay sa isang baryong ganito kaliblib? Bakit walang nagtanong kung handa ba siya? At bakit sa unang araw pa lang ay tila alam na ng mga tao na may mangyayari? Unti-unti niyang naunawaan, tila hindi siya inilipat dito para tumakas sa kanyang nakaraan, kundi para maging handog. Ang anino sa dingding ay nagsimulang magtipon, unti-unting nagiging mas solidong hugis. May mga braso, may mga mata, at lahat ay nakatingin sa kanya na parang gutom na gutom. Sa bawat paglapit ng mga ito, mas lalo niyang nararamdaman ang kawalan ng magagawa. Baril, bala, kahit ang kanyang rosaryo, tila walang silbi ilaban sa dami at lakas ng mga nilalang na iyon. Hindi na niya alam kung saan tatakbo. At sa gitna ng kanyang takot, muling lumapit si Carlo, ngayon ay nakatayo sa labas, sa tabi ng matandang anyo ng kanyang ina. Ngunit ang mga mata ni Carlo ay hindi na ang parehong inosente at mabait. Mapupula ito at may ngising hindi niya kailanman nakita. Sinabi ko na sayo, Liza, wika nito. Kapag napansin ka nila, wala ka ng kawala. Isa ka na sa amin. Para siyang binuhusan ng yelo. Ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya sa baryo ay bahagi pala ng lahat ng ito. Ngayon, mas lalo siyang napalibutan, mas lalo siyang nadala sa bitag na walang lusot. At sa gabing iyon, tuluyang napagtanto ni Liza, wala siyang kakampi, wala siyang ligtas na lugar. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyong ito? Makikipaglaban ka ba kahit tila wala ng silbi ang lahat ng armas mo? O susuko ka na lamang at haharapin ang kapalaran mo? Sa tingin niyo ba, makakaligtas pa si Liza sa mga nilalang na ngayon ay sabay-sabay na lumalapit sa kanya? Nanginginig pa rin ang tuhod ni Eliza habang nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na bahay, nakatitig sa bukas na pintuan kung saan nakatambad ang anyo ng matanda na nagkukunwaring ina niya, si Carlo na ngayon may mga matang naglalagablab, at ang mga aninong unti-unti nang nagiging laman. Ang hangin ay biglang bumigat, para bang bawat paghinga niya ay isa ng laban. Ngunit hindi niya hinayaang tuluyang lamunin ang takot ang kanyang pagkatao. Pul siya, at ngayon lang siya susubok na lumaban hindi laban sa tao, kundi laban sa mga nilalang na nilikha ng dilim. Hindi ninyo ako makukuha, mariin niyang sigaw, sabay tutok ng baril kay Carlo. Ngunit imbes na matakot, ngumisi lamang ito, at ang boses ay nag-iba, hindi na tulad ng dati, kundi garalgal, mababa, at parang may ibang nilalang na nagsasalita sa kanyang lalamunan. Hindi mo alam, Liza. Matagal na naming hinihintay ang pagdating mo. Sunod-sunod ang putok ng kanyang baril. Tumama ito kay Carlo at sa matanda, ngunit hindi sila bumagsak. Sa halip, ang mga sugat ay tila ba dumudugo ng maitim na likido na agad ding naghilom. Tumawa ang matanda, isang tawang parang pumutok sa loob ng kanyang ulo. Ang mga anino sa dingding ay lalong dumami, at sa bawat iglap ay mas lalo silang nagiging malinaw, may hugis, may mukha, at lahat ay gutom na gutom. Dali-dali siyang umatras, pinilit abutin ang sulok ng bahay kung saan nakalagay ang lumang lampara.
Ngunit bago niya pa man ito maabot, may malamig na kamay na dumakma sa kanyang braso mula sa dilim. Halos mapasigaw siya habang pinipilit kumawala. Nagdasal siya ng paulit-ulit, hawak-hawak ang rosaryo, at sa hindi inaasahan, biglang nagliyab ang lampara ng mas maliwanag kaysa dati. Ang mga anino ay sabay-sabay na napaatras, at ang matanda ay napasigaw ng matinis na parang sinusunog. Ito ang pagkakataon niya. Kinuha ni Liza ang lampara, sabay hagis ng apoy sa sahig na may mga tuyong dahon at kahoy. Sa iglap, kumalat ang apoy sa gilid ng dingding, at ang mga nilalang ay nag-umpisang mag-atrasan. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ring siya inakulong sa gitna ng sariling apoy. Ang kanyang sariling bahay ay naging bitag, at kahit tinataboy ang mga nilalang, siya naman ay nahaharang ng mga apoy na mabilis na lumalakas. Nang akala niya ay wala na siyang pag-asa, biglang lumapit muli ang matanda, ngayon ay nagbabago ang anyo, ang balat nito ay nagsimulang malaglag, ang mukha ay nababaluktot, at ang tunay nitong katauhan ay lumantad, isang aswang na butot balat. Mahaba ang mga kuko, at ang dilay parang ahas na handang sumalakay. Anak ka ng aming lahi, sabi nito, at hindi ka makakatakas sa dugo mo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Liza. Anong ibig sabihin noon? Hindi siya isa sa kanila. Hindi siya maaaring maging isa sa mga halimaw na ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, bigla niyang naalala ang mga kakaibang kwento ng kanyang lola, mga alamat na noon ay inisip niyang katang-isip lamang. Maaari bang totoo ang lahat? Maaari bang ang dugo niya ay maihalong sumpa? Nagdilim ang kanyang paningin habang patuloy ang apoy at ang mga halimaw ay palapit ng palapit. Sa desperasyon, tinaas niya ang rosaryo at mariing sumigaw ng dasal, kahit paulit-ulit, kahit hindi na niya alam kung tama pa ang mga salita. At sa huling sandali, tila may biglang dumaan na malakas na hangin, at ang mga nilalang ay napaatras, humahagulgol sa sakit. Si Carlo mismo ay napayuko, ang kanyang katawan ay nagsimulang masunog mula sa loob. Ngunit bago tuluyang naglaho, umisi pa rin ito at nagsabi, akala mo ligtas ka na? Hindi. Hindi ka nila titigilan, Liza. Sapagkat ikaw ang susi. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng nasusunog na bahay, halos mawalan ng malay. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas, ngunit nang dumilat siya, nasa gitna na siya ng madilim na kalsada, duguan at nanghihina. Sa malayo, nakita niyang nakatayo ang ilan sa mga taga-baryo, nakatingin lamang, walang gumagalaw, walang lumalapit. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay parehong nagliliwanag gaya ng kay Carlo. Nanlamig si Liza. Hindi lamang isa o dalawang tao ang kasama ng mga nilalang. Tila ang buong baryo ay bahagi ng kanila. Walang ligtas, walang kakampi. At sa mismong sandaling iyon, bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niyang muli ang boses ng matanda, hindi na mula sa isang nilalang, kundi mula mismo sa kanyang isipan, wala kang takas, anak. Kahit saan ka magpunta, kasama ka namin. At doon natapos ang kanyang gabi, hindi bilang panalo, kundi bilang babala na ang laban ay ngayon pa lamang nagsisimula. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyong ito, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo kahit mukhang walang pag-asa, o susuko na lamang? Sa tingin ninyo ba, may tsansa pang mabuhay si Liza laban sa isang baryong puno ng mga nilalang? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section, at sabihin kung gusto ninyong ituloy natin ang kwentong ito. Mabigat pa rin ang mga talukap ng mata ni Liza nang magising siya sa malamig na sahig ng isang hindi pamilyar na silid. Mabaho ang paligid, amoy putik at lumang kahoy, at tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag sa paligid. Pinilit niyang umupo, ramdam ang bigat ng sugat sa kanyang balikat at ang kirot sa kanyang mga kamay na may paso mula sa apoy. Ang una niyang tanong sa sarili, paano ako nakaligtas? Ang huling natatandaan niya ay ang sunog, ang sigaw ng mga halimaw, at ang mga mata ng buong baryo na nakatitig sa kanya. Habang nakaupo siya, napansin niyang may nakahandang palanggana ng tubig at tuwalya sa tabi. May nagligtas sa kanya. Ngunit sino? At bakit siya narito? Napatigil siya nang bumukas ang pintuan. Isang matandang babae na hindi niya kilala ang pumasok, dala ang isang mangkok ng lugaw. Payat ito, balot ng kulubot ang balat,
Ngunit ang mga mata ay may kakaibang ningning na parang matagal nang nagbabantay. Buhay ka pa, malamig na sambit ng matanda. Hindi lahat ay nakakaalis sa kamay nila. Hindi nakapagsalita agad si Liza. Tila ba bumalik lahat ng alala, ang boses ng matanda na nagsasabing anak siya ng kanilang lahi, ang sigaw ni Carlo habang nilalamon ng apoy, at ang mga aninong walang humpay na sumusunod sa kanya. Pinilit niyang magtanong. Sino kayo? Bakit ako nandito? Ngumiti ang matanda, ngunit hindi iyon ngiting nakapagpapagaan ng loob. Ako ang tagapagbantay ng lihim ng baryo. Hindi mo sila natalo, inihinto mo lang ang kanilang paglapit. Ngunit hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang kanyang dibdib. Akala niya tapos na. Akala niya na iligtas na niya ang sarili. Ngunit ngayon, parang nagsisimula pa lamang ang mas malaking bangungot. Anong ibig ninyong sabihin, nanginginig ang boses niya? Ang dugo mo ay konektado sa kanila. Hindi ka nila papatayin, Liza, gusto kanilang makasama. Isa ka sa susi ng kanilang kaligtasan. Natigilan si Liza, pinilit tanggihan ang narinig. Hindi totoo. Pulsa ko, hindi ako isa sa kanila. Ngunit hindi na muling sumagot ang matanda. Iniwan lamang niya ang lugaw at lumabas ng silid, iniwang nakabukas ang pinto. Doon ay nasilayan ni Liza ang mas malawak na paligid, isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan, nakapaligid ang mga puno na parang nakikiramdam. Ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw ng mga nilalang. Makalipas ang ilang oras, pinilit niyang lumabas at maglakad-lakad. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang isip niya ay puno ng katanungan. Bumalik siya sa baryo, umaasang makakahanap ng sagot. Ngunit pagdating niya roon, isang nakakakilabot na tagpo ang bumungad sa kanya. Ang mga bahay ay tila walang tao. Walang ingay ng aso, walang sigaw ng bata, walang kahit anong tanda ng buhay. Ngunit naroon ang mga bakas, mga paso sa sahig, mga pinto ang nakabukas, at mga matang dumudungaw mula sa mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ang baryo ay hindi na baryo ng tao, kundi tahanan ng mga nilalang. At habang naglalakad siya, pakiramdam niya ay sinusundan siya ng daan-daang mata, nakatago lang sa dilim. Halos mabaliw siya sa kaba. Gusto niyang tumakbo, ngunit wala siyang direksyon. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig, ang boses ni Carlo. Hindi siya makapaniwala, ngunit malinaw ang tunog, nagmumula sa mismong paligid. Hindi ka makakatakas, Liza. Huwag kang matakot. Bahagi ka namin. Napatakbo siya, hawak ang rosaryo na siya lamang natitirang sandata. Ngunit saan man siya pumunta, laging naroon ang boses. Hanggang sa makarating siya sa harap ng simbahan ng baryo, isang lumang gusali na tila matagal nang iniwan. Nanginginig ngunit walang ibang mapupuntahan, pumasok siya. Sa loob ay puro abo at sirang imahen. Ngunit sa pinakadulo ng altar, may nakita siyang isang lumang aklat na nakabukas, puno ng kakaibang mga simbolo at mga pangalang hindi niya mabasa. Habang nakatingin siya rito, biglang lumamig ang hangin at nagsimulang gumalaw ang mga pahina, para bang may sariling buhay. Isang huling sigaw ang pumunit sa katahimikan. Ikaw ang susi, Liza. Napahawak siya sa ulo, napaluhod sa gitna ng simbahan, halos mawalan ng ulirat. At bago siya tuluyang bumagsak, nakita niya sa gilid ng kanyang paningin, isang anyo ng sarili niya sa salamin, ngunit may pulang mata at ngiting hindi kanya. Doon natapos ang kanyang gabi, ngunit hindi ang kanyang bangungot. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Liza, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo para sa inyong pagkatao, o tatanggapin na lamang ang sumpa ng inyong dugo? Sa tingin ninyo ba ay may paraan pa para makaligtas siya sa baryo ng mga nilalang? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento at sabihin kung gusto pa ninyong ipagpatuloy natin ang kwentong ito sapagkat maaaring ang susunod na kabanata ay mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng ating nakita.